kasi ang instruction sa atin, Bonifacius Ryan. Tapos Plaza Miranda, napunta tayo ng Mujela, ngayon nandito ulit tayo sa Liwasan Bonifacio. Sa ating mga kasama na pagsaga, dito sa Liwasan ngayon, nagsasakripisyo ng mahabang oras. Lahat tayo may pamilya, may trabaho. Hindi tayo bayad. Wala dito yung binabayaran. Doon kasi sa Liwasan kanina, nasa Plaza Miranda, meron dong nagbubulungan na ano raw na bayad daw yung mga nandito. Ganito po, ang una kong sasabihin, happy birthday kay Pangulong Duterte. At congratulations din sa OFW para sa No Remittance Week, para maramdaman ng gobyerno yung galit at hinanakit ng taong bayan. Lahat ng nandito ngayon, alam ko, naniniwala ako, at lahat ng mga nagpo-protesta sa buong bansa at sa ibang bayan, sa ibang bansa, lahat ng tao dito hindi eksperto sa mga rally. Hindi eksperto na pumunta sa iba't ibang lugar para magsakripisyo at magtipot-tipot. Ang mga eksperto sa mga rally, ang mga makakaliwa at mga NPA, kasama ng pamahalaan doon saan tayo nagpo-protesta. Gusto ko lang iparating muna sa pulis at kasundaluhan natin. Ang mga sundalo at pulis ng panahon na wala pa si PRRD, kawawa talaga ang pulis at sundalo. Lalo na yung mga bagong recruits. Pag sumahod sila, ang sweldo nila, kakapiraso lang ang natitira. Dahil maraming kaltas sa mga insurance na dahil sa anomalya ng mga general. Kaya yung mga pulis ay napipilitang gumawa ng masama para mamawi sila sa kanilang pamilya. Sa kapulisan natin at mga sundalo ng panahon na yun, ang mga sundalo ay sira-sira ang mga sapatos, ang mga boots. Pinakakain lang, pinakakarli lang tayo sa mga NPA. Kaya laging may request kada taon para mapalitan ang mga napatay na mga sundalo. Ng panahon ni Pangulong Duterte, binigyan kayo ng dignidad, binigyan kayo ng tangal, pinobre ang inyong mga sahod para maging maayos ang pamumuhay ng inyong mga pamilya. Nandito siya sa panahon na nagkakasakit kayo, kaya ipinasa ang hulto na lahat ng Pilipino ay libre ang kalusugan. Nandito sa PRRD, pag nasusugatan kayo, pag may namatay, hindi niya kayo kahit kailan iniwanan. Ang nakakalungkot, katulad ng sinabi kanila na General Mitran, yung mga terorista pala ang utak ng pag-kidnap ng PRRD. Nakakalungkot kasi kayo ng mga pulis at sundalo, ang PSG, pinapantunan nyo ang dating Pangulo at sinayaan nyo siyang pagpitin na mga pulis na ang nasa lumuran pala nito ay ang mga terorista na pumapatay sa inyo, kalaban ng Estado at kalaban ng mamamayang Pilipino. Kayo mismo ang dumuli sa inyong mga uniforme. Kayo mismo ang dumabil sa inyong mga sarili. At ang digdugad na pinigay ng dating Pangulo na hinangaan namin at nirespeto ng mga Pilipino at ng buong mundo, kayo mismo ang nag-alis dito sa inyo. Sa mga Pilipino, sa buong lahat ng mamamayang Pilipino, ayaw talaga namin kung bakit pagkaka-tipon-tipon kami dahil sa bako ng bansa. Ayaw namin ng leader na nandaya sa eleksyon ng 2022.
Ayaw ng mga Pilipino ng leader na nasa ayaw ng leader na nandaya ng 2022 election kahit itanong niyo pa kay Atty. Clinton. Ayaw din ng mga Pilipino ng leader na nasa listahan ng narco-list kahit itanong ninyo kay Jonathan Morales. Ayaw ng mga Pilipino na inabsuelto ang 5 general at ang buong budget doon sa kaso ng 6.87 billion pesos na sabu na halos lahat ng mga pulis ay may kanya-kanyang bodega ng sabu. Ayaw ng mga Pilipino na ang anak ng sekretary ng gobyerno inabsuelto sa 90 kilograms high-grade marijuana na nahuli sa liya. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na inabsuelto ang mga kasabwat doon sa pinagmamalaki na 13.3 billion sabu. At hindi pinagsasalita ang mga operatives at ang sabi ng DILG Secretary, sila na lamang ang interviewin. Ayaw ng mga Pilipino na ang leader namin ay kasakasama sa Amerika ang isang drug lord na nahulihan ng sabu laboratorio sa Ayala, Alabang at nag-deliver ng sinasabing 2 tuliladang droga sa Australia. Ayaw ng leader ng mga Pilipino na sinasabing 1.44 billion araw-araw ang ginastos sa flood control. Tapos sasabihin ay pinanggaan lamang ng barko. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na nagmamadali na maipasa ng 2022 ang mahal na funds na umaabot sa 275 billion na mula sa mga institusyon ng gobyerno. Pagkatapos na makuha ang pondo ay tahimik na at wala na tayong pinag-uusapan. Ayaw ng leader ayaw ng mga Pilipino ng leader na hindi sumusunod sa batas. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na kukunin ang pondo ng PhilHealth at hindi pupuntuhan sa pinakamalaking budget ng national budget sa kasaysayan. At sasabihin ng leader natin na huwag kayong mag-alala. Kahit na walang pondo yan, hindi mo wala ang benepisyo at dodoblehin pa namin. Ayaw na mga Pilipino ng leader na walang utang na loob sa tumulong sa kanya. Ayaw ng Pilipino ng mga leader na walang utang na loob sa nagpalubing ng kanyang ama at nagpaupo sa iyo bilang Pangulo. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na taksil sa kanyang kaibigan, taksil sa kanyang pamilya, at taksil sa kanyang bayan. Ayaw ng mga Pilipino sa iyo, sapagkat sa maising panahon, ang ginawa mo ay ginigipit mo ang sarili mong mamamayan. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na kinakalinga ang mga terorista sa ating bayan. Ayaw ng mga Pilipino na ang pondo ng buong bayan ay nauubos sa hindi namin malamang dahilan at gusto ninyo na huwag ng pag-uusapan. Ayaw ng mga Pilipino na ang pondo ng bayan ay ibabayad ninyo sa mga trolls para sirain lang ang pumupuna sa sarili nating pamahalaan. Saan pa kami pupunta? Ang mamamayan na nandito, nag-rally, nananawagan, nagsasalita, ay hindi mo na-eksperto sa rally. Kayo ang nagtulak sa ganitong kalagayan. Sapagkat wala na kaming mapagpupulian. Marami nang natatanim na sa amin ang takot. Naganap na ang krimen. Ang mga adult, naglalag na sila. At nakikita namin araw-araw
Grabe na ang krimen sa hold up, other kotse, other motor. Ano pa ang susunod na mangyayari? Ayaw namin ng leader ng national budget ay binababoy at gawin ay nakakaalam. Ang sistema ng ating pamahalaan ay inyong sinira. Ayaw namin ng leader na ang chief ng pulis ay sasabuhin ang droga ay inyong booster lamang. Ayaw ng mga Pilipino ng leader na ang spokesman ng Philippine National Police ang sasabihin ay ang droga ay may kasamang dagdag sa ating ekonomiya. Ayaw natin ng leader na may mga congressman na ang sinasabi ano daw ang pinagkaiba ng nagtutulak ng droga at sa mga pulis na naghahanap buhay lamang, nagtutulak ng droga para kumita, para mabuhay ang kanyang pamilya. Ayaw natin ng leader, ayaw ng mga Pilipino ng leader na ang Kongreso, ang Senado at lahat ng institusyon ay isa lang ang programa. Ang siraan ng pamilya ng dating Pangulo at ang mga tao na pumupula na ito na mismo ang bayan na dapat niyang paglilingkuran. At dahil dyan, ang bayan ay nagsalita na. Ang bayan ay kumilos na. At dahil sa sinasabi niyang labanan lang ito ng politika, labanan lang ito ni Duterte at ni Marcos. Wala namang kinalaman ang dating Pangulo sa pagkanuno ninyo sa mga terorista sa sarili niyong bayan. Wala namang kinalaman ang dating Pangulo sa pagkanuno ninyo ng ating bayan sa Amerika. Kaya kung bakit dumami ang exercise dito na nag-threaten ang China at ang Russia, kaya posibleng malagay sa alanganin ang ating bansa. Kaya nabuo ang grupo nila Jeremy Trump para sa paghahanda sa gera. Ang krimen na napakaraming maganap sa atin ay hindi na natin mabilang. Ayaw natin ng leader, ayaw ng Pilipino ng leader. Ngayon tinatayo natin mga loto ay mga winners. Dapat natin laging maalala sapagkat napakarami kong pera pinadalaw dyan at maraming Pilipino ang niloloko araw-araw. Ayaw natin ng leaders na ang ating bayan. Lahat ng selfie natin lumalabas na nagiging online casino republic na po tayo. Ultimo, pambili ng bigas ay naipapatalo doon sa mga isla-islater na ginagawa ng gobyerno. Mas masahan pa ito sa pugo. Ayaw natin ng mga leader, ayaw ng mga Pilipino ng leader na nagbabayad ng mga complainant, na nagtatanim ng kaso, na gumagawa ng witness. Ayaw natin ng mga leaders na ang kanilang krimen ay ibibintang sa iba. Dito, naganap sa administrasyon ito. At tayo na mamamayan ng ating sariling bansa ay tinuturing tayong kriminal. Tayo na ngayon ang kalaban ng sarili nating pamahalaan. Marami pa rin tayong mga kababayan na talagang ang takot nasa kanila. Kaya sila hindi nakikisa. Pero nakikita natin 90% na Pilipino tutol sa sitwasyon natin ngayon. Pero sinasabi nila sa survey, 51% daw ay pabor na ma-impeach si P.P. Sara. Ayaw natin ng leaders na lahat ng mga secretary, leader ng institusyon ng ating pamahalaan ay gawing sinungaling at lukuhin ng sarili niyang mamamayan. Minimisted tayo, nilalagay tayo sa direksyon na mali. Yun lamang po, maraming salamat. Happy birthday po kay Pangulong Duterte. Magandang po sa mula.